husay naman natin ang seguridad ngayong eleksyon 2019. Kasama po natin ngayong umaga, NCRPO Chief Major General Guillermo Eleazar. General, yes, good morning. umaga, Po Ivan. sa aming bagong studio. Oo nga, napakaganda. Maraming salamat. Anyway, napakarami pong insidente ng vote buying. May mga nahuli tayo. Can you give us the numbers, sir? Ilan yung nahuli? At ano ang mangyayari sa mga ito? Yes, so far, 7 successful operations tayo since Okay. the other day. So, 2 operations sa Malabon, which resulted in the arrest of 3 suspects. And then sa Muntinlupa, meron tayong isang operation resulting to 17 arrests. Sa Quezon City, 3 operations, bali 54 lahat. And in Makati, 1 operation with 60. All in all, 134 arrested buyers and sellers regarding this boat sailing. So Okay. this is in violation of Omnibus Election Code. So right now, actually, yung isa nating mga kaso ngayon is for inquest, referral sa city prosecutor. Lahat yun ay ating nirefer sa city prosecutor. And it's up to the city prosecutor kung ano ang magiging disposition sa kaso nila. Parang dati ho ang mga nare-report natin o yung mga ina-action na natin, mga incidents of violence. Pero ngayon, mas marami po yata yung vote buying. Yes, dahil yan dun sa yung task force ng ating Chief PNP, itong kontrabigay, kung saan nabigay siya ng direktiba sa lahat ng mga units na magsagawa ng operations against vote buying. At hindi lang dito sa Metro Manila, pero sa ibang lugar dito sa ating bansa ay isinagawa yan. At right now, kasi alam naman natin na magtatapos ang butuhan alas 6 pa. Correct. So sa ngayon, nagmo-monitor pa rin tayo. At meron pa rin. Yes, at inaasahan natin na through the reports ng ating mga pabayan, ibibigay nila ito, magsasagawa tayo ng monitoring and case build-up, and then kung papala rin, kasi most of the information given to us, pagpunta natin wala na. Pero maganda nga at meron tayong 7 successful operations. At kailangan po talaga dito siyempre documented at may ebidensya para ma-prosecute natin. Anyway, General, kumusta po ang monitoring natin sa peace and order situation, pangkalahatan? Yes, pangkalahatan, dito sa araw na ito, since magbukas ng alas 6, wala tayong untoward incident related to election. But kanina umaga, around 4:20 in the morning, yung isang barangay patrol car sa may sukat Muntinlupa, nagkaroon ng strafing, nabaril ng itong habang nakapark siya. Nagkakandak na ng investigation ngayon ang Muntinlupa City Police Station regarding this. But Mukhang election-related po. well, tinita natin. Hindi pa rin natin masiguro kung election-related. That could be suspected election-related, pero just him, wala lang manasugatan. Pero nung wala lang magsimula ng alas 6 kanina hanggang yon, wala tayong untoward incident pertaining to election. Okay, 5 hours into the election day, ano? May ano pa po tayo, 7 oras pa. Sana manatiling ganyan na walang mangyayaring anumang aberya, anumang insidente ng karahasan dito sa Metro Manila. Pero ito, may mga hindi humaawat eh. Likorban. Yes. Marami ho ba mga tropang toma? Right ang now, nahuli? as of an hour ago, we have accounted for 348 arrests violators of liquor ban. Nakakalungkot na, alam mo, ito naman, bawal naman talaga, di ba, drinking in public Kada places. eleksyon. Pero in yet, meron pa kami 5 sundalo na huli. 3 Marines sa 2 army. Dun sa tapat ng Viluna, nung unang gabi, dito, sa ating pagpatupad. At lahat sila ngayon ay final natin ang kaso. They were referred to the prosecutor also for the violation of Omnibus Election At Code. sundalo pa man din, ha? Yes, kung dati, ito ay fine lang dahil dun sa violation ng ordinance. Ngayon, 1 to 6 years of imprisonment dahil sa violation nitong Omnibus Election Code. Eh, yung mga pulis po, baka may mga nahuling pulis na uminom. Wala naman. Wala naman. Yun nga ang gusto nating mahanap para makita natin kung merong pasaway na pulis. But just the same, nag-ikutin tayo sa mga bars. Kasi marami tayong nahuli sa bars, lalo dito sa Quezon City. Pero sa Makati, itong mga bars frequented by foreigners, meron silang exemption given by COMELEC through Department of Tourism na pwede silang magbenta dun sa mga foreigner lang. Pero Pilipino, bawal pa rin. Okay. Panghuli po, General, paalala sa ating mga pulis na nagbabantay po ngayon sa mga polling precincts sa buong Metro Manila. Yes, to the more than 16,000 police personnel na nakadeploy ngayon. Ito na yung araw na pinaghandaan natin for the past weeks and months. So, sa pagbabantay natin, bawal na magkampanya. So, nagpalagay tayo ng mga pulis na magkukonfiscate ngayon itong mga sample ballots. Kaya malinis ang ating kapaligiran. Pati na rin itong mga 723 polling centers here in Metro Manila covering the 8,298 precinct. So, ang paalala sa kanila, gawin lang ating trabaho para maging maayos,
tahimik at credible ang ating halalan. Tapos ayan po, may mga batuhan ng aligasyon no? Halimbawa, balikan natin yung sa vote buying. Nahuli si ganito, supporter ni ganito. Ang sasabihin, si ganito rin, yung kalaban niya, ganon din naman ang ginagawa. Ano ho bang direktiba natin sa mga pulis sa pagdating sa pagpapatupad ng, sa pagbabantay? Yes, non-partisan Sa punto ng tayo. vote We buying. are evidence-based and we need information. Kaya nga, alam mo, laglagan yan di isang kandidato, kabila, di magbigay informasyon at iyon ay ating gagawin. Di ba? Kung sinasabing ginagawa din naman yan kaso ikaw nahuli, di ba? So, well, maganda na sinimulan natin ito. Ngayon na natin nakita, itong talagang seryosong pagpapatupad ng ating kampanya against vote buying. At sana sa mga susunod pang halalan, lalo natin palakasin itong kampanya ito. Just like yung pagbabaklas natin ng mga campaign materials. Here in Metro Manila, we have removed at least 600,000 campaign materials since, a few weeks back. At maganda itong nangyayari ito dahil pagkapakita ito na talagang dapat sumusunod tayo sa mga alituntunin pertaining to election laws. Yung mga prior to this day, may mga binabantayan po tayo, yung isang distrito sa Quezon City at yung Pasay because of previous Wala, violent tahimik naman incidents. lahat. Kumusta po? Actually, Wala wala naman. tayong problema doon sa mga lugar na yun. So maaaring yung iba, medyo may mga konting intense political rivalry pa, pero sa lugar na binanggit mo, wala tayong problema. In general, napakaganda ng 16 cities and 1 municipality here in Metro Manila. At salamat, hindi lamang sa PNP, hindi lamang sa AFP, kundi sa lahat ng ehensya na tumutulong, Right. pati na rin siyempre ang ating mga botante. So far, sana manatiling ganito, katahimik hanggang matapos ang halalan at hanggang maiproklama ang mga tunay na nanalo. NCRPO Chief Major General Guillermo Eleazar, maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you, sir. Narito po mga kaibigan ng isang ulat. Si Mayor Joseph Estrada ay malapit na pong bumoto. Yan, nakita natin. No? Si Mayor Erap, alamin po natin na sa Maynila, ang katunggali niyan ay si Alfredo Lim, na dati niyang vice, na talagang magkaibigan, magkaalyado, at si Isko Moreno. O si Pia Cayetano naman ito. Saan mo maboto si Pia? Sa Taguig, siyempre. Siyempre sa Taguig. Comebacking po si Pia Cayetano, alamin natin, hindi po ba? Mula pagiging congressman, babalikan natin, si Erap. Naku, init na init si Erap. Ayan, nandun yan sa Burgos Elementary School, Altura Street, Sampaloc, Manila. At higit 9,000 ang bilang ng mga botante sa polling precinct na yan. Naging pangulo natin si Erap noong 1998 hanggang 2001. Naglingkod rin bilang Vice President ni dating Pangulong Fidel Ramos noong 1992 hanggang 1998. At naging Manila Mayor since 2013. Third time na magtatapat sina Erap at dating Mayor Alfredo Lim. Pero alam mo, Vicky, meron pang mga ibang dyan, kandidato sa Maynila na hindi Oo. kasing popular ng tatlong nabanggit ko. Nandiyan yung may Onofre Abad, nandiyan yung may Francisco Pizarra, Benjamin Rivera, Cecilia Salvador, at Francis Villegas. Pero ngayon nga po, si Mayor Erap ang ating napapanood sa inyong mga television screens. Talagang kaliwete kasi si Pangulong Erap. Aba, oo nga. Hindi ko alam. Kaliwete. Samantala, iwanan po muna natin si Mayor Erap sa Maynila at tumungo po tayo sa Marawi City. Naroon, live, si Sandra Aguinaldo. Sandra, pensyonado pa ba dyan? Sands? Yes, Mel. Oo, Mel, yung pinakita natin kanina na kaguluhan, merong dalawang lalaki na nagsuntukan at meron na rin nakisama pa ng mga kakampi nila. So, kasama natin si Engineer Saide Sani. Siya po yung isa sa mga umawat. Engineer, pakikwento nga po sa amin, bakit po ba nag-away, yung nagsuntukan, yung dalawang lalaki dito sa presinto? Ang umpisa kasi yun, yung si Anwar Maraber, Vice Mayor ng Marawi City, kandidato, yung supporter niya sumisigaw ng katarungan kasi ang palayo niya katarungan. Tapos yung kabila, may pinagbawalan na huwag magsigaw dito. Doon sila nag-start na, bakit mo pinagbawalan? Nakamaganak mo naman si katarungan. Sila,
nagkaintindihan, nagsuntukan sila diretso. Oo, Mel, naawat naman agad pero ang sinasabi ni Engineer, magkamag-anak pala yon. At ganun nga yung nangyayari dito dahil matindi yung mga political rivalry, nadadama yung mga magkakamag-anak, sila yung nai-split, ika nga. Pero inaayos nyo na po yung alitan ng dalawa. Ay, inayos na. Sa ngayon, inayos no. Para kalma. Kasi isa lang ng lahin namin. Lahat nga pandi-pamilya yan. Yun. Okay, maraming salamat po, Engineer Sani. Oo. Thank you very much po. Ayan, Mel, ito, nakikita nyo na yung mga pulis nandito na dahil nga nagkagulo at sinisikap nila na maiayos ang pila dahil kanina pa po medyo nagka-crowd sa mga pintuan at walang pila, no line to speak of, Mel. Sa putong ito, Mel, gusto ko lang ipakita sa inyo, no? For example, itong pinto na to, no? Sinasara nila to, makikiraan lang po, ha? Ayan. Ganito yung sitwasyon dito, Mel, na nakasara yung pinto para po makontrol yung crowd. Makontrol yung crowd. At pag pinasok nyo po, ayun, kailangan pang... Dahil ayan, kailangan pang kumatok. Mel, pakita lamang namin yung loob ng presinto. Dahil very interesting, Mel, makikita mo na puno na po yung presinto at maging dito mismo sa presinto ay may pila sa loob. Bali po, bukod sa mga bumoboto na nandoon sa bandang kabilang side, meron din pong pila dito sa loob. Gawa ng ang pinapaliwanag po ng mga tao ay kaninang alas 6 pa sila dito at dahil nga po gustong-gusto nilang makaboto ay pumasok na sila sa presinto, hindi na po sila nakontrol. So Mel, yan po yung nangyayari ngayon dito at isa po sa nakapagpapabagal pa, Mel, sa sitwasyon ay yung tinatawag na marking pen ay ayon dito sa mga guro na ating nakausap ay 6 na piraso lamang. So parang ang makakaboto at one time ay 6 lamang samantalang ang botante po rito ay 700. So ayan muna po, Mel, ang pinakahuling ulat mula dito sa presinto sa Amay Pakpak. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Yan yung pangalawang kiyan nang kulang ang marking pen. Yung una sa Davao. Diba? Kung mag-try kaya sila ng ibang pen naman, baka naman gumamit. Baka hindi mabasa ng machine. Oo, kasi Baka hindi mabasa ng machine, kaya siguro special yung marking pen na yun. pero kung 7 lang ang pens nila, tapos Oo. ilang daan ang botante. Exactly, talagang kaya nagiging mahaba. Diyan pa naman sa, alamin natin, ang Mindanao, nasa red hotspot yung Hotspot Mindanao area, niya. oo. Lahat ng cities sa Mindanao, 32 cities, Yes. talagang red hotspot yan. Oo, kalahati na nga na buong bansa natin, hotspot, imagine. Tapos 3 klase yan, may yellow, may orange, may red, depende, no? Kung may, makulay yan, no? Oo, mahilig tayo sa color coding. Silipin naman natin ang sitwasyon sa botohan ng Daraga Albay. Tawagan natin si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, salamat, Mel. Napag-uusapan ninyo yung mga hotspot. Ito, nasa Comelec Control. Isa po yung lugar na ito, ang Daraga Albay. At naroon po live si Mariz Umali. Mariz, may mga untoward incidents na dyan na naiulat. Yes, Ivan, hindi init ng tensyon, kundi init ng sikat ng araw. Kasing init ng sikat ng araw, yung medyo init na rin ang ulo ng ilan sa mga botante rito sa Banyag Elementary School dahil umaabot na po sa oras yung hinihintay nila at nakapila pa rin sila sa ilalim ng sikat ng araw. Kung tutuusin po, hindi naman ganun karami yung mga bumoboto dito sa eskwelahan ito sa 3 clustered precincts, pero ang dami sa kanila ay nakapila pa rin hanggang ngayon. Yung ilan ay umabot na sa mga mahigit 3 oras ang ipinipila nila. Medyo matagal po yung proseso daw dahil hanggang ngayon, kanina nung nag-report tayo, pumapalya pa rin paminsan-minsan yung kanilang vote counting machine. Dito sa area na ito, minsan hindi pumapasok ng otomatiko yung mga kanilang mga balota at ang nangyayari, gaya nitong nangyayari ngayon, nagpa-paper jam. Ipakita lang natin, no? Katulad nito, nag-paper jam na naman yung VCM. Yan pa rin yung problema mula kanina hanggang ngayon, kaya medyo natatagalan po yung proseso. Ang nangyayari, mano-mano po nilang ipinapasok yung balota. Kaya
hanggang ngayon, napakarami pa pong mga botante na naghihintay kahit na medyo matagal na po yung kanilang ipinila ay naghihintay pa rin sila. Meron silang waiting area rito pero hindi na po kinaya ng waiting area dahil isang kwarto lamang po yun at napakarami na pong naghihintay dahil sa pagkaantala po ng, dahil sa VCM. Pero mga kapuso, medyo alis muna tayo dun sa mga problema. Nakakabilib at nakakatuwa naman ang bonding ng 5 magkakapatid na mula pagkabata ay sabay-sabay na pong bumoboto. Ngayon, mga senior citizens na po sila, itong Mirambel siblings, pero wala pa rin pali ang pagboto nila ng sabay-sabay. Umaasa sila na sa edad nila ay makakaranas pa rin daw sila ng pagbabago. Nakakaantig naman ang determinasyong makaboto ng maraming mga botante gaya ng may mga kapansanang ito, may mga naka-wheelchair, yung iba hirap na hirap sa paglalakad at inaalalayan pa, pero determinadong makaboto pa rin. Katunayan silang ilan sa mga early birds na dito sa Banyag Elementary School, binibigyan prioridad po yung mga may kapansanan at senior citizens para hindi sila mahirapan gaano. Meron ding may mental condition na bumoto pa rin po siya sa kabila ng kanyang kondisyon. Meron din po tayo kanina na nakita na 8 buwang buntis na po siya, pero kahit na malaki na yung kanyang tiyan, hirap maglakad, hindi po siya napigilan para bumoto. Samantala, mga kapuso, kung dito medyo maayos-ayos yung sistema, nakakapila pa rin sila kahit na matindi yung init ng araw. Doon sa Tagas Elementary School, dahil din sa problema ng pagpalya ng vote counting machine, natatagalan din po, kaya napakahaba na po ng pila. Yung ilan nagkagulo na, yung ilan tumalon pa para lang mag-unahan at magsiksikan papasok doon sa kanilang mga presinto. So yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Daraga Albay. Mariz Umali, nakatutok sa eleksyon 2019. Maris, yung nabanggit mong 3 oras sa pila, ang problema ka mo, yung vote counting machine, may parating ba na contingency o yung spare na VCM at para mapabilis yung pagboto dyan? Ivan, base sa impormasyon na ibinigay sa atin, walang contingency, walang kapalit na vote counting machine na para rito dun sa mga pumapalyang vote counting machine. Ang nangyayari lang, imbes na automatic na ipinapasok yung mga balota, ay mano-mano. Kaya nakita natin kanina itinataas tapos medyo tinutulak ng konti hanggang sa maipasok ng mano-mano yung mga papel. Ganon yung nangyayari. Kanina nung nag-report tayo, nasa 90 out of the 90, 10 lang ang successful na naipasok automatically. The rest mano-mano. So parang ganito ang magiging sitwasyon, mukhang ganito ang magiging sitwasyon sa lahat ng mga clustered precincts dito sa Banyag Elementary School, maging sa Tagas Elementary School, nagkakaroon din ng ganyang problema, Ivan. So ilang mga makina so far yung nakita mo na nag-problema ng ganyan? Karamihan ba o mukhang kukonti lang naman? Dito sa Banyag Elementary School, meron silang 3 clustered precincts. Lahat ng VCM nila, vote counting machines, lahat pumapalya. Kaya ang tagal nung paghihintay. Doon sa Tagas Elementary School, yung mga na-report sa atin, may 4 na vote counting machines na pumapalya rin. Yun din yung bilang ng kanilang mga clustered precincts. So in other words, lahat ng cluster precincts nila, lahat ng vote counting machines nila ay medyo pumapalya po at nagjo-jam yung papel. Ang sinasabing problema, makapal yung papel pero masyadong malambot. Kaya kapag pinapasok, hirap na talagang mag-automatic yung pagpasok niya at nagpa-paper jam siya. Ivan. Okay. Siguro sana makarating sa atensyon ng technical support staff dyan sa Albay ang problemang yan sa mga VCM. Maraming salamat, Mariz Umali. Gaano nga ba kasipag bumoto ang mga Pilipino? Ngayong election 2019 na isang midterm elections, ano kaya ang magiging voter turnout? Ang voter turnout po ay yung porsyento ng mga boboto kumpara sa pangkabuuang bilang ng mga rehistradong botante. Sa mga nagdaang eleksyon sa bansa, matapos ang 1986 snap elections, kadalasan mas mababa ang voter turnout tuwing midterm elections kaysa tuwing presidential election. Saglit nating silipin ang reception hall ng Malacanang kung saan makikita ang larawan ng lahat ng Pangulo ng ating Republika. Alam niyo bang sa lahat ng mga nagdaang presidential elections na may datos ang COMELEC,
record holder ng may pinakamataas na voter turnout ang unang eleksyon matapos ang World War II, kung saan nanalo si Manuel Rojas bilang Pangulo. 2.9 million lang ang registered voters noon, pero 2.6 million ang bumoto. Katumbas yan ng 89.59%. Mula naman noong makasaysayan at kontrobersyal na 1986 presidential snap elections na pinaglabanan ni Ferdinand Marcos at Cory Aquino, ang 1998 presidential elections na nagluklok kay Joseph Estrada ang may pinakamataas na voter turnout. Sa 34.1 million voters noon, 29.5 million ang bumoto, katumbas po yan ng 86.39%. Ginalingan din ng mga Pilipinong botante noong 2016 presidential elections. Dahil 81.95% ang voter turnout sa eleksyong yan kung kailan nanalo ang kasalukuyan nating Pangulong si Rodrigo Duterte. Ibig sabihin po, sa 54.36 million registered voters, 44.55 million ang bumoto. Ang may pinakamababang recorded turnout naman sa mga post-war presidential election ay noong 1949. Yan po yung eleksyong ipinanalo ni Presidente Elpidio Quirino. 69.70% lang po ang voter turnout nung eleksyon niyan. Itong eleksyong 2019, gaano kaya kalaki ang magiging voter turnout? Malalaman po natin yan sa patuloy na coverage, malawakang, makasaysayan, pinagkakatiwalaang coverage ng Pusuan 2019. Pusuan ang totoo, ito po ang eleksyon 2019. Talaga namang ngayong eleksyon, pinakamarami raw na registered voters itong mga millennial. 4 out of 10. Yes, 4 out of 40%. 10. Tapos 3 out of 10 naman yung mga Gen X. Parang, Ayo. teka Katulad sandali. namin. Baka saan tumungo yung iyong ano dyan, ha? Tala ka yan, ha? Tayo yan, tita. Yes, All for we one belong tayo to the same dyan. generation. Oh, si Bongo. Yes. Si Bongo, ayan na, bumuboto na si Bongo. Sa Davao City, dahil sa nakuha Davao, po yan, siyempre, sa Davao siya bumoto. dating Special Assistant to the President, Bongo, bumoboto na po dyan sa Davao. Oo, dyan yan sa Buhangin Central Elementary School sa Barangay Buhangin, Davao City. Davao del Sur na may halos 30,000 voters. Ba, malaki-laki ang voting precinct ito, 30,000. At isa ito sa ang mga bilang. inendorso ni Pangulong Duterte. At baluarte niya yan. At ang bilis ng inakyat niya doon sa mga survey, Mga kapuso, medyo marami po tayong ulat tungkol sa mga aberya sa pagboto. Naku! Pangunahin dyan, mga hindi dami na. gumaganang BCM, mga balotang iniluluwa. Kahit nga ibang personalidad, hindi nakaligtas dyan. Kung kayo po'y nakaranas dyan o may sumbong, tanong o may gustong i-report o i-tip na impormasyon, pwede nyo po yung iparating sa Eleksyon 2019 Social Media Hub and Action Center. Tumawag lamang po sa hotline pound 7 Pusuan or pound 7787826. Ayan po, naka-flash sa inyong mga TV screen. Huwag lamang po kalimutan ang hashtag o yung pound sign. Pwede nyo ipadala ang litrato o video na inyong nakunan sa YouScoop Facebook page,
Ganoon din sa GMA News Scoopers Facebook page o di kaya i-tweet sa @newscoop. At ngayon, punta naman tayo sa Tarlac, ang home province ni na dating Pangulong Cory at Noynoy Aquino. Naku, ito na naman. May isang vote counting machine doon na nag-overheat. Live mula sa Tarlac, may report si Rida Reyes. Rida, pati ang machine, hindi na kayanan ng init ng panahon. Yes. Ay, totoo yan. Lalo pa ngayong mga oras na ito, Vicky, kung saan tanghaling tapat. So, itong mga taong kasama ko ngayon na nakapila, sila ay init na init dahil sa araw at gutom na rin. Dahil magtatanghali na. Karamihan sa kanila mga 1 oras, 2 oras nang nakapila rito. Kasama dyan, syempre hindi exempted, itong si dating Pangulong Noynoy Aquino na mahigit 1 hour na rin siyang nakapila dito sa kanyang presinto. Ang sinasabi dito, kanina raw kasi merong mga voters dito na hindi nakalagay yung kanilang mga pangalan sa voters list kaya nagkaroon ng kaunting pagkaantala sa pagboto rito. Doon naman sa sinasabi mo nag-overheat kanina, Vicky, tama yan, doon sa presinto 67 sa likod, nag-shutdown kasi yung isang vote counting machine doon dahil nag-overheat daw, hindi kinaya yung init at medyo puno raw kasi ang tao kanina doon, Vicky, kaya naman hindi na raw kinaya. Tapos nag-paper jam din, kaya naantala rin yung operasyon. So ang ginawa ng Electoral Board pansamantala ay hininto muna nila, pinalabas muna nila yung mga tao at yung mga electric fan na dapat ay nakatutok sa mga botante ay nakatutok na ngayon doon sa mga BCM. At maghapon na raw yan hanggang mamayang alas 6 hanggang sa matapos ang botohan. So far, yan lang naman yung mga problema ang nakikita natin dito sa Tarlac, pero inaasahan nga natin na talagang itong pilang ito ay mukhang madaragdagan pa dahil tanghali pa lang, meron pang 6 na oras bago matapos itong botohan dito pa rin sa Tarlac. At ayan muna ang latest dito sa Tarlac City. Ako, Rida Reyes, nakatutok live sa eleksyon 2019. Rida, sinabi mo 1 oras na naghihintay si dating Pangulong Noynoy Aquino dyan sa pila sa Tarlac? Walang special Yes, treatment. actually, oo, mahigit 1 oras na. Walang special treatment. In fact, nung tayo rin kasi ang nag-cover dito noong 2016, ganun din naman ang sitwasyon. Nakapila rin siya ng matagal-tagal din. Yun nga lang ngayon, parang ang tingin ko sa aking estimate, Vicky, mas matagal na yung pila niya ngayon at mukhang maghihintay pa siya ng marami pang minuto dahil medyo malayo pa bago siya Ilan pa? makarating doon sa bukana ng presintong kanyang pagbobotohan. So, tingin ko kasi yung mga katabi niya rito, hi sir, kasi sila 1 hour, parang 1 hour para maghihintay si sir. Pero handa naman sila lahat pumila rito, Vicky. Yun nga lang, syempre dahil alas 12 tapat na, sana ay matapos na rin daw ang kanilang pagpilat, makakain na rin daw silang lahat. Yun nga lang, mahirap naman na bumalik pa ulit at babalik na naman dito. So mas mabuting tapusin na lang ngayong tanghali lahat, makaboto na at makauwi na sa kanilang mga bahay. Vicky. May nagkaroon ka ba ng pagkakataon na interviewin siya? O kaya mo bang hatakin? Well, Sa actually, tingin ko hindi pa dahil gusto muna niyang tawagin ko. Sige nga, Sir, try mo. kamusta naman sir ang paghihintay po ninyo dito? Damay daw sila doon sa more than 1 hour. Wala raw exemption, di ba sir? So, yun. Actually, na-interview na raw niya, Vicky, yung mga katabi niya sa tagal daw nang hinihintay nilang lahat dito. Mas At matagal lahat ba sila ay ngayon pare-parehong kumpara sa gutom, nakaraang pare-parehong taon? naiinitan. Buti nga nasa shade na sila. Oh. Nung nakaraang taon kasi, Vicky, actually, meron silang mga upuan na nakaupo sila habang nakapila. So, ngayon kasi, parang wala akong makita dito, nakatayo lang sila lahat. Kaya medyo Cost-cutting. konting pasensyahan lang. At saka magkakahiwalay kasi yung magkakahiwalay yung mga presinto. Bukod dito, ang susunod, yung katabing presinto, meron doon sa may likuran na. So, magkakahiwalay na, kaya kailangan mo rin lakarin. So, yun lang naman yung naging problema dito. Basta sinong so kasama far, ni, yung sa mga dating makina, Pangulong at least, Noynoy? hindi nagkakaroon ng problema. Ay, sorry, Rida.
may delay kasi tayo no, sa audio. Ang kasama niya rito ngayon, kanina yung dalawang kapatid niya, si Balsi at Balsi Cruz at si Pinky, kasama yung kanilang mga anak. Pero nauna na silang dumating at kakatapos lang din nilang bumoto, no, Vicky. At nakauwi na rin sila kagad. Actually, nagpapahintay nga sana itong si dating Pangulong Noynoy Aquino, pero mainit daw mainit. So, kailangan nauna na itong mga kapatid niya. So, eto kasama niya ngayon, meron siyang kasamang pamangkin at meron siyang ibang pang mga kaanak na kasama dito sa kanyang paghihintay bago siya ay makaboto dito sa presinto number 66 sa Tarlac Maraming City. nagpapapicture sa kanya. Sige, tanungin mo na nga, may dala ba siyang kodigo? Sir, excuse me po, pwede ko po ba kayong ma-interview? Pinapatanong kasi nagpapaalam siya, sisingit, baka raw hindi na siya sige makabalik yan, sa mas pila okay. niya. Sir, Ayan. hello po. Gano'ng katagal na ba kayo nakapila? Pang 1 hour na. Hindi ko na iniisip yun na basta umabati kami, okay na ako. Okay na, sir. Mukhang na-interview niyo na rin yung mga kasama niyo sa pila at sila rin ay medyo gutom na. Konti naman, pero mukhang ganado naman lahat ito. Ganado ba tayo bumoto rin lahat? Happy lang, ganun eh. Sir, ang gusto malaman ni Vicky Morales, kayo po ba ay may dalang kodigo na inyong pagbabasihan? Bigay memorize ko na. Memorize na. Paano yung aabot ba ng 12 yan? Memoryado na. Opo. Okay. Bukod sa 8 diretso, meron pa bang Paano, sir, 4? aabot daw ba ng 12 yung inyong nasa balota? Bukod Yung, sa 8 diretso, syempre. Pinag-iisipan ko pang konti rin. Dahil parang napaalala sa atin yung mga disappointment, yung mga dati natin iba din in-endorse. Dinidebate ko pa kaya maganda ito mahaba-haba pa pila. Mahaba pa yung time na yan. Pagdebate ako sa sarili ko. Kung isasama natin rin. So habang nakapila kayo ngayon dyan, sir, medyo nagre-reflect pa kayo kung sino talaga yung bubuo sa Magic 12. Minsan naalala natin yung magandang ginawa at naalala rin natin medyo parang kulang na ginawa. At pagtuntong ng pito, malaman natin kung ano maninimbang. Maraming salamat po, sir. Yan si dating Pangulong Noynoy Aquino na kasama rin sa mga naghihintay sa pila dito, patiently waiting for his turn para makaboto dito sa kanyang presinto. Vicky. Naku, at syempre, dilaw na dilaw ang suot niya. Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes. At ngayon, puntahan naman natin ang One Choice. Silipin natin ang pulso ng netizens ngayong eleksyon 2019. Go ahead, One Choice. Thank you, Miss Vicky. Naman, very active ang mga kapuso natin sa social media. Of course, at unahin natin ang Twitter. Nag-tweet ang kahirita natin na si Lin Ching. Bumoto tayo ng base sa ating konsensya at hindi utos ng kung sinong nasa mataas na posisyon. Importante ang boto, kaya gamitin daw natin ito ng tama at huwag ibenta. That's right, Juancho. Sa Instagram naman, nag-post ang Dabarkads na si Robbie Rodriguez na tapos na siyang bumoto. Aba, medyo maaga si Miss Oh, Robbie. yes. Sa Facebook post naman ang ating netizen na si Norly Capanzana kahapon daw, para sa ating mga ina ang araw na yon at itong araw naman ito para sa inang bayan natin. Wow! Very nice. Siyempre mga kapuso, kung kayo po ay may tanong o meron kayong gustong i-report sa amin, tawag lang kayo sa hotline #7pusuan o pound 7787826. At siyempre, huwag niyo pong kakalimutan ang ating pound key. Patuloy pong tumatanggap ng tawag ang ating mga student volunteers mula sa AMA University at siyempre kasama rin sasagot ang sa inyong election-related calls ang kapuso nating si Kim Rodriguez. Pwede rin kayong sumali sa ating diskusyon via Twitter at Facebook, mga kapuso. Napakadali lang po niyan. Gamitin lang po ninyo ang hashtag natin, #eleksyon2019 at #pusuanangtotoo. At kung kayo'y may balita kaugnay sa eleksyon at iba pa, ipadalang litrato o video na inyong nakunan sa UScoop Facebook page, GMA News UScoopers Facebook page, o i-tweet po yan sa @UScoop. Alright guys, of course, darating sa election ngayon, up to 300 seats sa Kongreso ang up for grabs and of course 12 seats sa Senado. Pero ano ba talagang trabaho ng mga legislatures na yan? Of course, yung unang-una is the process of lawmaking.
may konting distinction between the Senate and the Congress or yung lower house of the Congress because ang Senado po ay may power of ratification. For instance, ang Senado ang dapat mag-agree at mag-ratify ng mga international agreements katulad ng ating pagsasali sa International Criminal Court or yung mga defense agreements with other countries. Pagdating sa lawmaking, parehas lang yung process sa lower house of the Congress and upper house of the Congress. So may 3 different readings na mangyari. First, second, and third reading. And if may version ng isang bill na napasa sa both houses of the Congress, magkakaroon ng bicameral committee kung saan dapat ma-harmonize yan. Of course, eventually, this goes to the President of the Republic at ang Presidente may option na i-veto yung bill na yan bago maging batas or i-return for revisions sa Kongreso. Yung pangalawa naman, yung trabaho ng ating legislatura ay yung oversight function. Mahalaga yan. Dahil dyan, meron tayong mga Senate investigations, meron tayong congressional investigations, meron tayong Blue Ribbon Commissions, for instance. And in certain cases, pag nagkaroon ng abuso sa whether in the judiciary or in the executive branch, actually pwede magkaroon ng impeachment proceedings ang Senado laban sa mga abusive heads ng other branches of the state. Ang tawag po dyan is the principle of separation of powers or checks and balances. Kaya huwag natin kalimutan po, pagdating sa mga senador at congressman, dapat ito yung mga tao na magaling pagdating sa lawmaking at of course committed doon sa oversight functions nila sa ilalim ng ating saligang batas. At ito yung ating election. Sa ano na? Mga kapuso, ang inyo pong nakikita ay live na kuha mula sa Pampanga. Ayan, nakikita natin, mahaba din ang pila, punong-puno ang pasilyo ng eskwelahan yan. Talagang iba-iba ang naririnig natin problema no sa mga VCM. Pero medyo Hindi recurring exempted. yung BCM eh. Maski ang mga personality hindi exempted, di ba? Si dating Vice President Binay nakaranas ng yung hindi na isubo niya yung kanyang balota doon sa VCM, kaya sumugod pa doon sa PICC. Pero ireklamo. ano pa lang to, Sabi niya, bakit sa akin nangyari? Hindi lang naman sa kanya, pati kay Grace po. Kumbaga sa basketball, half-time pa lang tayo eh. Alas 12 ng tanghali, may 6 hours pa. So far, we've gotten reports na paulit-ulit na may mga problema ang VCM. At saka yung marking pen. Yes, Oo. 85,000 naman po dumadami yan. Hindi natin alam, baka naman maliit na porsyento lang sana. Oo. Pero kung naman very significant yung number na nagka-problema at marami ang na-disenfranchised because of it, medyo Yun ang kailangan natin nakakahinaya. bantayan. Kasi baka maka-affect yan sa voter turnout natin. Inaasahan pa naman natin na tumaas pa lalo ang voter turnout ngayon. I can't help but think, but siguro hindi kaya dahil sa wear and tear ng mga machine, dahil ito rin yung mga ginamit natin noong 2016 elections. Pero it's not as if Diba? every year sila nagagamit eh. Oo. Tapos nandiyan din siyempre yung init ng panahon. Nung tinesting kasi yung mga to, nasa loob ng air-conditioned room yan. O, Tsaka hindi ilang yung- belota lang ang Doon sa isang tinesting. presinto, yung ang machine, ang naka-electric fan. Oo, yung mga tao ang Hindi kailangan natin Hulas na ibigay hulas. credit sa mga teachers natin, talagang dumidiskarte sila para lang maitawin po ng maayos itong ating araw ng eleksyon. Oo, talagang hats off tayo dito sa mga teacher. Very Ayan, ito, heroic ang nakikita ginagawa natin. nila. Tapos sila pa yung napagbubuntunan ng sisi ng mga tao na syempre hindi mo rin ma-blame dahil pagod na pagod. Matagal naghihintay sa pila. Kumusta kaya itong VCM na ito sa San Jose del Monte, Bulacan? Naku, Naku, napakarami din pong mga botante dyan. Isa sa pinakamalaking lungsod dyan sa Bulacan, ang SJDM. Ito mga teacher natin, ang chairperson nakakakuha ng 6,000 pesos. Kung kala kung sulit sa hirap na pinagdaraan niya. Tapos ang mga Vicky members... Morales, hindi pwede yun. Naku naman. Basta kung gagawin ni Vicky Pwede, Morales tita. yun. Isang ngiti niya eh. Naku. Naku, nagsalita naman si tita. Members, 5,000. Teka muna, tanggapin natin yung update sa Butangan. Sa San Juan naman, may live report po si Oscar Roida. Oscar! Yes, Mel, total, nababanggit mo na rin yung mga kabilib-bilib na mga tao pag eleksyon, gaya ng mga Board of Election inspectors. Ito, masingit ko na rin ito. Kanina talagang may nakita rin ako medyo kabilib-bilib dito sa May San Juan Elementary School. Mangyari, Mel, hindi naman kaila. Pag ganitong eleksyon, talagang magulo, maraming tao. Matapos ang eleksyon, ano ang naiiwan? Kalat, di ba? Mga plastic bottles, mga papel, mga styro, talaga yun naman nagkakalat kung saan-saan. Kaya kanina, talagang nakuha netong dalawang medyo elderly na ating mga kapuso. Itong aking atensyon nung makita ko sila na namumulot ng mga plastic bottles,
mga papel, mga styro, kung ano ng mga basura dito sa may San Juan Elementary School. Sa pansin ko, no, may indelible ink na yung kanilang kuko, indikasyon na nakaboto nga sila, bagay na kinumpirma naman nila sa akin. Itong 70 anyos sa si Dolores Ong at ang 60 anyos niyang kapatid na si Corazon. No? Mga mananahi sila, pero dahil nga tuwing eleksyon na napapansin nila na napakaraming kalat, naisipan nila na bukod sa pagboto, no, na talagang responsibilidad natin, tulong sa bayan, may mga magagawa pa at hindi nga tumitigil sa pagboto ang ating responsibilidad sa bayan. Sila sa partikular na pagkakataong ito ay yung pagtulong sa paglilinis dito sa may presintong ito sa may San Juan Elementary School. At malaki rin daw may tutulong ito sa kanilang kalusugan dahil hindi naman kaila. Marami na rin silang iniindang mga karamdaman sa katawan tulad ng high blood, tsaka diabetes. Kaya naisip nila, makakatulong na sila, medyo makakuha pa silang kahit maliit, pantulong lang sa kanilang pantawid sa mga pangangailangang mga gamot. Mula dito sa San Juan Elementary School, ako si Oscar Oida, nakatutok para sa eleksyon 2019. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Pero Oscar, ba't naman boting plastic lang yung nakita ko na pinupulot ng matanda? Diba? Ay, yun nga, Mel. Tinanong ko naman yun. Yung mga bote, plastic kasi, yun mapagkakakitaan yun. Ayun! Pero yung mga ibang kalat naman, in fairness naman kay Aling Corazon, tsaka kay Aling Dolores, nakita ko naman na itinatapon niya sa tamang tapunan. So, nakakatulong talaga. At yun nga, yung konting makukuha niyang barya, pantawid daw sa kanyang mga pangangailangang medical. Ayun. Pero ang conclusion ng report mo, o kayo, basura mo, linisin mo. Para wala nang magkailangan mag-alaro. Tayo naman, grabe naman tayo. Salamat sa iyo, Oscar Oida. O mula sa San Juan, asa naman to? Sirit na, sirit. Anong sirit pa? O, nagsiset up pa yung camera natin. Nagsiset up pa yung camera natin. Pero mahalaga talaga itong election na to, especially yung para sa mga senatorial candidate kasi para itong referendum, 'di ba, sa pangulo. Nakasalalay sa kanila kung uusad ba yung mga agenda na gusto ng pangulo. Oo, parang federalism. Parang tinatanong Federalism. ni Presidente kung tama yung parang mga patakaran niyang nakalipas. Yun. Kung ganun pa rin ba ang pagtanggap ng mga Pilipino sa kanya mula nung maihalal siya noong 2016, 3 years after, para bang approve ba rin ba ang administrasyon ng Pangulo? Dahil base yan sa mga inendorso niya mga senatorial candidates kung marami ang mananalo. O, isa pa yun. Kaya babantayan natin na mananalo ba yung kanyang yung kanyang mga inendorso. Kumbaga sa Avengers, mga Infinity Stones niya. Teka, balikan natin ang sitwasyon. Sa botohan, sa San Jose del Monte, Bulacan, sa live report ni Marisol Abduraman. Marisol? Mel, ang inyo nakikita ay live na video mismo dito sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan mahigit 1 oras na nga na hindi gumagana ang machine na yan dahil gaya ng nakikita ninyo, ang mga botante at via ilang beses na sila nag-attempt mag-feed ng mga official ballot pero ayan, ilan dyan ang ilang attempt pero niluluwa rin ang mga ito. Kaya ang ilang kanina mga botante, Mel, hindi ba sa 30 na mga botante kanina ang iniwan na lang ang kanilang mga balota at binigay na lamang sa mga BEI para sila na nga yung mag-feed dyan sa machine. Merong isang kanina na naging successful, Mel, isa lang ang nakalusero. Marami ang ilang beses nag-attempt. Niluluwa ulit ito machine kayo, gaya ng ating nabanggit kanina, mas pinili na lamang ng iba kanina na iwan na lamang mahigit 1 oras na yan, Mel, gayon pa man, tinuloy-tuloy pa rin ang botohan dito, dahil talagang napakahaba naman talaga ng pila dito at tanghaling tapat na kaya we can just imagine na init na talaga yung ating mga kababayan na simula kaninang umaga pa lang ay nakapila na nga dito. Bukod riyan, Mel, meron din mga ilang nagkaaberya rin ng mga machine pero nagawan din naman ng paraan except sa nag-iisang yan na nakikita nga ninyo na nakakaroon pa rin ng problema hanggang ngayon. Pero mukhang successful yan, tagumpay ba yan na feed? Yun, merong mangilan-ngilan na nakakalusot pa rin, pero ilan talaga kanina na i-feed tapos iluluwa din. Kaya yun na nga, sabi ng gaya ng nabanggit natin,
nasa around 30 na ngayon ang nakatambak ngayon na due for feeding dahil hindi pa talaga kumbaga hindi matanggumpay na pumasok doon dahil niluluwa pa rin talaga ng machine. So ito yung sinasabi nila dito na ginagawa naman daw nila ng paraan na i-report na rin daw ito sa COMELEC para matingnan kung ano nagiging problema at nangyayari. So tuloy-tuloy pa rin nating aantabayanan dyan. Gayun din yung mga ibang aberya pa na nararanasan dito sa San Jose del Monte, Bulacan. At syempre hindi rin dito eksente sa init dahil bukod nga doon sa mga kodigo, pamaypay at payong ang talaga namang bitbit ng ating mga kababayan na patuloy pa rin nagtitiis sa pila sa napakainit ng panahon, makaboto lamang. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Balik sa inyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman. At kamusta naman natin sa Quezon City si Rhea Santos. Rhea. Vicky, Mel, Ivan, tinututukan pa rin natin itong ikalawang polling place na may pinakamaraming rehistradong botante. Ito nga ang President Corazon Aquino Elementary School. Ang registered voters po dito ay mahigit sa 44,100 voters. At kani-kanina lang, dumulog po sa atin ang mag-amang si Jaime, si Tatay Jaime, at Jobel. At si Jobel kasi, sinamahan niya yung tatay niya dahil nga si Jobel na mismo, yung nag-shade ng mga bilog sa gustong iboto ni tatay. Pero may naobserbahan siya pagdating niya doon sa parte ng party list groups. Ano yon, Jobel? Ano po, kulang po ng mga 19, mga hindi po sunod-sunod yung mga number sa result. Baka po malito, katulad po ni Papa, senior na po siya, tapos may gusto po siyang iboto. Malilito po siya kasi hindi po sunod-sunod. Okay. So as proof, alam ni Jobel na bawal kunan yung balota. Kaya lang, syempre, nakita niya na pagkatapos ng number 18, naging number 20 na. At nung tingnan namin, yung kinunan niya doon sa telepono niya, ay meron pang mga lagtaw na iba pang numero. Tama? Parang marami-rami pang lagtaw. So ang gustong malaman of course ng mag-ama ay kung talagang ganun ba. Kami hindi naman namin masure dahil hindi naman namin pwedeng hiramin yung mga balota dahil isang balota kada botante lang at very sacred yung balotang yon. So ito ay based lamang doon sa nakunan at nakita ni Jobel at actually pagka-boto ni tatay ay bumoto ulit si Jobel at pareho din yung obserbasyon mo? Opo, pareho lang po. Okay, so ganun din yung balota niya. Talagang may mga lagtaw pagdating doon sa pagboto sa party list groups. So sa mga oras na ito ay kinukonsulta na natin yung COMELEC kung ano talaga yung sagot nila. Kaya ba may mga lagpas, ay may mga na-disqualify na party list groups? Kasi baka malito din yung ating mga kakabusong boboto. Back to you, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Rhea Santos. Nag-uulat mula sa Quezon City. Ay, Ayan. ito bumoboto si senatorial candidate Grace Posa San Marcos. Kanina pa siya. Pero mukhang hindi raw nakaboto kanina at ngayon pa lang makakaboto. Kasi yung vote counting machine niya kanina pumalya. Kaya bumalik na lang siya. Talagang matyaga naman siyang bumalik para makaboto ulit. Sana ngayon gumagana na yung VCM na hindi gumana kanina. Kung maalala natin, naging top-notcher si Grace po nung nakaraang senatorial elections. At tanghali na po mga kapuso! Nangangalahati na po tayo sa eleksyon 2019. Pansamantala po kaming bibitaw sa ating special coverage sa eleksyon 2019 dito sa GMA7. Tumutok po kayo sa pagpapatuloy ng ating special coverage sa GMA News TV mamayang 1:00 ng hapon at mamaya 6:30. Huwag po ninyong kalimutan ng 24 oras hanggang 9:00 kami mamayang gabi. Tulad ka ng sinabi ni Tita Mel, muli namin kayong makakapiling dito sa GMA7 mamayang 5:00 ng hapon. Ako, 1 hour bago mag-close ang polling precincts. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Ivan Mayrina. At ako po si Mel Tiangco. Pusuan ang totoo. Ito ang eleksyon 2019. Magpapalaya sa bayan.